Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa, kahit sa ang sulok man ng ating mundo, no? Sa inyong lahat, mag-a-update lang po tayo sa ating tanim na talong na ang variety ay Calixto F1. So ito na po ang ating Calixto F1 ngayon mga kapwa ko ka-farmers, kung saan naka-recover na, no, sa bagyo. Kasi nung nakaraang linggo, alam naman natin na nanalasa po si bagyong Karina. So dapa po lahat ng ating tanim na talong. So buti na lang ngayon naka-recover na po siya mga ka-farmers. So ito na siya ngayon. Ito na sila, maganda ng tingnan ulit. Kahit saan tayo ikot, maganda na. Then may mga bulaklak na kasi 38 days na siya ngayon ang ating talong. So naitanim natin siya June 25. So pagka July 25, 1 month. Okay, then ngayon ito na sila, maganda ng tingnan ulit. May mga bulaklak na. Tapos may mga maliliit na bunga, yung mga hindi nadali sa hangin, nandun na din sila. Okay, so bago ko po i-share sa inyo bakit maging ganito yung tanim natin mga kapwa ko ka-farmers, hihingi muna ako sa inyo ng pasensya dahil wala po tayong upload o update, no, sa loob ng 4 to 5 days dahil po sa yung cellphone natin nung nanalasa si bagyong Karina, nilagay ko sa unan ko dahil sa lakas ng hangin na may ulan, nadali tapos nalaglag at nabasa ng ulan. Kaya nga pinapaayos ko, akala ko hindi na gumagana kaya bumili ako ng bagong sipi. Ito po ang bagong nabili ko, din tapos yung isa maayos na. Okay, kasi nilinis lang nila ang loob, binuksan. So gagana na siya, pero nakabili na ako ng iba. So ito na po mga kapwa ko ka-farmers, ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, kahit sa abroad at kahit sa sulok man ng ating bansa, sa inyong lahat, no, ng mga viewers at supporters sa ating munting YouTube channel, maraming salamat po. Sana naintindihan nyo. So itutuloy ko na at hindi ko na patatagalin pa. Bakit maging ganito ang aking tanim? Ang ginagawa ko mga kapwa ko ka-farmers, unang-una nagbabasal po ako ng aking tanim na talong. So yung ginagamit ko na pambasal, yung ipot ng manok, kasali na din. Then yung mga fertilizer na hinahalo ko na merong Yara Triple 16, okay, yun ang Unique 16 ha. Then Triple 14 kahit anong brand, Mapilpos, Maplanters, Maharvester, Triple 14 kahit ano. Then tapos Wukosim Granule, then Dufus at saka yung Mega Multi-Plant Vitamin. So yung 5 fertilizer, yun po ang hinahalo ko. Then una-una mga kapwa ko ka-farmers, bago ko po itinanim yung mga punla na talong, yung land prep ko, binubutasan ko sa lalim na 6 inches. Tapos nilagyan ko siya ng fertilizer, no, yung hinahalo kong 5 fertilizer. Then pagkatapos mga kapwa ko ka-farmers, nagdagdag ako ng ipot. So mga 1 linggo siguro, tapos ko nalagyan, nayaan kong mainitan at sa maulan at saka maulanan. So yun po, pag i-deliver na, kasi yung punla natin ay binibili natin na ready to plant na, ready to transplant na. So yun, pag dating itinanim natin nung dineliver na June 2020, June 24, no? June 24 i-deliver nila. Then pagka 25 ng umaga nagtanim tayo. So ito na sila ngayon. Marami na tayong mapapansin na bulaklak, kahit madilim na, mapapansin pa rin natin na may mga maraming bulaklak na sa talbos. Madilim-dilim na mga ka-farmers, kaya nga gagawa ako ng short video para maipa-update at maipa-alam sa inyo kung ano na ang sitwasyon sa farm. Then 3 days after transplant, nag-deleg ako ng fertilizer. Yung natira kong mga fertilizer na hinalo, yun po ang dinideleg ko. So nag-start tayo sa 3 kilo sa 1 drum. Then bawat puno, 1 sardinas lang ang dinideleg. Diretso sa puno, pwede patamaan. Then every week akong nagdideleg, tapos nag-add ako every week ng 1 kilo. Hanggang ganito mga kapwa ko ka-farmers. So yung mga insecticide, fungicide at saka foliar na aking ginagamit, abangan nyo lang. Ipapakita ko sa inyo isa-isa, ha? Ipapakita ko sa inyo isa-isa
kung saan ko ginagamit at anong panahon ko sila ginagamit. Kasi may mga insecticide na pwede gagamitin natin sa bagong tanim, may insecticide naman na kaya din sa mga matatanda na tanim. May mga foliar naman sa mga bagong tanim at may mga foliar naman no sa mga nagbunga na or tinatawag nating pang maintenance. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers ang may bahagi ko sa inyo. Tapos may mga fungicide tayo kung ano man ang kaya nilang i-control. So yun po ibabahagi ko sa inyo, pati yung insecticide. Kasi marami namang mga insecticide. Yung iba nag-comment sa akin na sabi nila naguguluhan na ako sa inyo, sir, marami ng mga insecticide na pinopromote mo. So hindi po ako nagpo-promote no. So yung mga ginagamit ko, alam ko naman no kung saan at anong mga insekto ang pwede nilang kayang i-control. Halimbawa, alam naman natin mga kapwa ko ka-farmers, pag magamit tayo ng Benevia, pag magamit tayo ng mga kutitso, mga brood mites lang, no, aphids at saka thrips, ang kaya nilang i-control, pati yung sulfuric kasali na. Pero yung mga ibang insekto, hindi din. So, kaya nga, pag ang problema natin yung ganyang mga insekto, di, yun ang gagamitin ko. Halimbawa, pag problema sa uod, hindi na mapundi yung mga Benevia kasi hindi nila kaya ang lahat ng uod. So, nagamit ako ng Exalt, nagamit ako ng Yebar at saka yung Ariba kasi yun po ang mga espesyalista sa fall armyworm na umaatake sa sitaw, sa talong, at saka sa mais na tinatanim nating mga sweet corn. So yun po. So yun ang pinaka-importante. Halimbawa ang problema natin ay white fly sa talong. O di meron akong pang white fly. So ang meron natin ngayon, meron tayong Aleka, then meron tayong Perfect Nayon, meron tayong Oberon, meron tayong So yung mga kapwa ko ka-farmers, kung ano ang meron sa atin na available, sapat na yon. Pero mas maganda na meron tayong mga dalawang klase, parang alternate. So yun po, hindi po ako nagpo-promote. Then yung mga fungicide ko, may mga fungicide na sa bagong tanim pwede gamitin at saka sa namumulaklak. Yun po ang pinakamahalaga, yung namumulaklak, kasi yun po ang pinaka-importante para yung mga bulaklak ay matutuloy at kung tawagin natin ay mga maliliit na bunga sa ating mga tanim. So yun lang po mga kapwa ko ka-farmers, abangan nyo, ipapasilip ko isa-isa at i-share ko po sa inyo. So wag nyo lang akong sabihan na sira ulo, no? Hindi naman ako nasisiraan ng ulo. Nagbabahagi lang ako kasi yung mga sira ulo hindi na makapagbahagi. So yun lang po. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Ulitin ko. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po ang Magsasakang Pilipino. Bye bye po.